Lalawigan ng Sultan Kudarat, handa na sa Miss Universe Philippines. Flexible dress code ipapatupad sa mga empleyado ng City Government of Kidapawan. At Tacurong City Mayor Lechoncito naghatid ng tulong sa mga nasunugan. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Abril 24, taong 2024. Lalawigan ng Sultan Kudarat, handa na sa Miss Universe Philippines. Narito ang ulat. Handang-handa na ngayon ang lalawigan ng Sultan Kudarat para maging bahagi ng Miss Universe Philippines para ngayong taon. Aabot sa 54 na mga kandidata ang darating ngayong araw sa lalawigan na mula sa iba't ibang bayan, lungsod at lalawigan na may papakitang kanilang kagandahan at husay sa entablado. Kahapon, ika-23 ng Abril taong kasalukuyan, humarap sa mga local media na sina Kaharudin G. Dalaten, Chief of Staff ng Gobernador at OIC Provincial Tourism Officer, Board Member Honorable Soriel S. Libatin, na Chairperson ng Committee ng Tourism at Abigail Love D. Umereweneza, Miss Sultan Kudarat 2023. Sa pahayag ni OIC Provincial Tourism Officer Kaharudin G. Dalaten, na ngayong araw darating ang mga kandidata na mula sa General Santos City International Airport ay tutungo agad ang mga kandidata sa lalawigan na nakahanda na ang kanilang mga gagawin sa loob ng 5 araw na namamalagi sa lalawigan mula ika-24 hanggang 28 ng Abril taong kasalukuyan. Kukunan ng mga larawan ang mga kandidata ng mga tourist destination ng lalawigan para ipakita sa publiko ang mga kagandahan ng Sultan Kudarat. Ilan sa kanilang bibisitahin ang La Palmera Mountain Ridge at Pagadilan Falls sa bayan ng Columbio, Lake Lutayan sa bayan ng Lutayan, Baras Bird Sanctuary sa lungsod ng Tacurong. Makisaya rin ang mga kandidata sa Halo-Halo Festival sa bayan ng Esperanza at marami pang iba. Ipapakita ng mga kandidata ang kanilang kagandahan at husay sa pagrampa sa gagawing Inaol Fashion Show at ang isa ay inaabangan ang National Costume Competition. Sa ngayon, hindi pa inihayag ang ilang gagawin ng mga kandidata sa lalawigan pero inaasahan na maraming sorpresa ang inihanda ang lalawigan sa mga kandidata at sa mga manunood. Dahil libre ang mga ito, yun nga lang first come first serve ang mga lugar kung sa gaganapin ang mga aktibidad. Samantala, ayon naman kay Board Member Honorable Libatin, handa na rin ang mga kapulisan, kasundaluhan at mga force multipliers sa seguridad sa mga kandidata at sa publiko na manood at makiisa sa aktibidad. Sa pamamagitan ng Miss Universe Philippines, mapakilala ang lalawigan sa buong bansa at mundo na ang Sultan Kudarat ay maraming nakatagong magandang lugar, na ito ay tahimik na ang lahat ay nagkakaisa at nagtutulungan, mapakristyano, lumad o muslim man, at ang lalawigan ng Sultan Kudarat ay isang lalawigan na umuunlad. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soxergen Headliners. Flexible dress code ipapatupad sa mga empleyado ng City Government of Kidapawan. Narito ang ulat. Sa bisa ng Executive Order No. 29 Series of 2024, pinapayagan ni Kidapawan City Mayor Attorney Jose Paulo M. Evangelista ang mga empleyado ng city government na nagsasagawa ng fieldwork na maaaring magsuot ng disenteng short pants sa halip na magpantalon kapag nasa trabaho. Dala na rin ang patuloy na napakainit na panahon na sanhi ng El Nino phenomenon. Ang EO ay inilabas ni Mayor Evangelista nito lamang ika-22 ng Abril taong kasalukuyan.
Nais ng alkalde ng komportabling magagampanan ng mga empleyado ang kanilang trabaho at pagbibigay serbisyo publiko sa kabila ng mainit na panahon. Kaya niya pinahihintulutan ang pagsuot ng komportable at disenteng short pants. Bagamat nasa sentro ang EO29 sa mga field workers, pwede rin naman magsuot ng short pants yaong mga nasa opisina kung talagang napakainit ang panahon, basta't may pahintulot lamang ng kanilang mga department heads. Ipapatupad ang naturang kasuotan sa ika-22 ng Abril hanggang ika-31 ng Mayo taong kasalukuyan. Kailangan pa ring disente ang mga empleyado kahit nagsusuot ng short pants sa trabaho, wika pa ni Mayor Evangelista. Kaugnay nito ay pinapayuhan din ng alkalde ang mga empleyado ng city government na ugaliing uminom ng tubig at lumabas lamang kung kinakailangan para iwas heat stroke at mga sakit na dala ng El Nino phenomenon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Soxergen Headliners. Para sa huling balita, Tacurong City Mayor Lechoncito naghatid ng tulong sa mga nasunugan. Narito ang ulat. Personal na inabot ni Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDDPA, ang paunang tulong sa 28 individual mula sa 6 na pamilya na pansamantalang nanunuluyan sa Barangay Hall ng Buena Flor. Makaraang matupok ng apoy ang kanilang bahay at ari-arian dahil sa nangyaring sunog sa First Block New Rosario Extension nitong Lunes ng hapon, ika-22 ng Abril taong kasalukuyan. Bagamat ginabi ang alkalde mula sa kanyang biyahe galing sa isang seminar sa lungsod ng General Santos, ay sinikap niyang mabisita ang mga evacuees na nasa Barangay Hall para na din personal na makita ang kanilang sitwasyon. Maliban sa pagkain para sa mga biktima, nag-abot din ng iba pang tulong ang lokal na pamahalaang katulad ng hygiene kits at sleeping kits. Kahapon ay inasikaso na ang pagbibigay sa kanila ng financial assistance. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Soxergen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxergen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.